Isang mapagpalang araw ang hatid namin sa inyong lahat. Nawa ay daman ninyo ang yakap na pagmamahal ng ating Panginoon. Saan man kayo naroroon at anuman ang hamong pinagdaraanan ninyo sa buhay. God's love is unconditional and selfless. No matter who you are or what your past holds, God never abandons you, even if loved ones have betrayed you. His love endures. Panghawakan ninyo ang pangakong yan ng ating Panginoon. Betrayal is a painful reality in our fallen world. When we are betrayed, especially by a loved one or a trusted person, it hurts so much that we become bitter and want revenge. But the Bible says, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Dito sa tampok nating kwento, 13 taong gulang si Joey nang molestyahin ng pinagkakatiwalaang kamag-anak. Ano ang epekto nito sa kanyang pagdadalaga? Panuuri natin ang kanyang kwento. 6 na taong gulang pa lamang si Joey nang maulila sila sa ina dahil sa sakit na breast cancer. Isang OFW ang kanyang ama, kaya naman kanilang lola ang nag-alaga sa magkakapatid. Longing po talaga ako sa pagmamahal ng magulang. Especially po yung mama ko. Yung mga panahon po na yun, kina-question ko pa po nun si Lord eh. Bata pa po ako, tinatanong ko, Lord, bakit sa dami ng pamilya? Bakit yung pamilya ko? Bakit yung mama ko kaagad? Bakit ako yung mawawalan ng magulang? 6 years old pa lang po ako. Bakit siya agad yung kinuha? Sa kabila ng suporta ng ama at pagmamahal mula sa kanyang lola, hindi pa rin maiwasang makaramdam ng lungkot si Joey sa tuwing nakakakita ng buo at masayang pamilya. Siyempre, naglolong ka po sa totoo mo talagang magulang. Ang lola po, hindi po talaga siya nagkulang. Naging nanay po talaga siya sa amin. So nahanap ko po yung siguro yung love na hindi mabigay sa akin malayuan ng papa ko. So naging close ko po yung tito ko nun. Yung tiwala ko po talaga sa kanya binigay ko po. Kasi nga tito ko yun eh, pinoprotektahan ako nun. Tito? Ako po, hindi ko rin po alam yung gagawin ko. No? Tapos doon po ako umiyak lang. Nagalit po talaga ako. Nagalit po ako sa tito ko noon. Bakit mo nagawa yun? Paano mo nagawa yun? Ganun. Tinuring pa naman kitang magulang ko, papa ko. Tapos ganyan, akala ko ikaw yung poprotekta. Nag-lead din sa akin na questionin din po si God na bakit ako ulit. Parang yun po yung lagi kong madalas tanong dati. Bakit ako? Sa kabila ng naramdaman ni Joey, buong puso pa rin niyang pinatawad at inintindi ang kanyang tito. Nagising na lang po ako ng umaga na ready na yung puso ko na magpatawad. So after po nun, pinatawad ko na po siya. Pero yung pagpapatawad po na yun, hindi ko pa po siya kayang kausapin talaga. Alam ko po na pinatawad ko siya, wala na yung galit. Pero yung balik po ng samahan po namin, hindi pa po siya nababalik nun. Makalipas ang 2 taon, muling namolestya si Joey sa isa pa ring malapit na kamag-anak. Dahilan upang lumayo ang loob ni Joey sa mga lalaki. So ako po kasi nakatulog po ako nun sa van. Katabi ko po yung pinsan ko. So nagulat na lang din po ako nun. Parang yun, may nararamdaman na naman ako sa katawan ko. Kaya nasaktuhan ko. Yung kamay, nasa sensitive na parte ng katawan ko. Hindi mo pwedeng sabihin na nalagay lang, ganon. Hindi po kasi open din po yung zipper ko nun that time. Sobrang galit po ako nun sa pinsan ko kasi yung pinsan ko po na yun, sobrang close ko rin po siya. Bakit yung mga kamag-anak ko, bakit sila yung gumagawa sa akin ito na dapat sila yung poprotekta kasi wala na kaming mom tapos yung papa ko malayo. Bakit parang walang taong magpoprotekta sa akin? Sana nandito rin si mama na magko-comfort sa akin tapos yung papa ko magpoprotekta sa akin. Sana nandito sila. Sana kompleto yung family ko para nararamdaman ko na may nag-aalaga po sa akin. May handang magprotekta sa akin. Kulong, sana nandito si Papa. Sana di mo muna kinuha si Mama. Sa kanyang murang edad, iba't ibang lungkot at pagkadismaya na ang pinagdaanan niya. Ngunit sa kabila nito, patuloy siyang binabahagi na ng salita ng Diyos ng kanyang lola na isang pastora. Bata pa lang po kami, sinabi niya na po sa amin na kailangan wala kayong ibang pupuntahan kundi yung Diyos lang. Kung totoong may Diyos,
bakit niya hinayaan mangyari sa akin yun? Yun ang mga sinatanong ko na ni Lord, totoo ka ba? Totoo bang mahal mo ko? Hindi makakalaya yung isang tao hanggat hindi siya nagpapatawad. So ako, ayoko pong ikulong yung sarili ko sa basura na sitwasyon. Gusto ko pong palayain sarili ko, kaya pinili ko po yung magpatawad. Dahil sa pagmamahal na dadama ni Joey mula sa Panginoon, natutunan din niyang patawarin ang mga nagmolestya sa kanya. Nagpatuloy si Joey sa pagtahak niya sa landas ng buhay kaagapay ang Panginoon. Gayunpaman, sa kabila nito, isang matinding pagsubok muli ang kanyang hinarap. Na-diagnose siyang may breast cancer. Normal. Hindi to benign. Suspicious to. Paano maaapektuhan ang pananampalataya ni Joey sa panibagong hamong hinaharap? Abangan yan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Betrayal is perhaps one of the worst kinds of emotional pain we can experience in life. What makes it even more painful is when inflicted nga by those closest to us. You know, a loved one, a confidant, a trusted friend, or a relative, katulad ng naranasan ni Joey. The Bible is replete with stories of betrayal. Ilan po dito ang kwento ni Joseph, who was betrayed by his brother because of jealousy. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 37. Nariyan din ang kwento ni Samson at Delilah sa Judges chapter 16. There was a King Saul's betrayal of David, who found him a threat to his reign. Nakasulat po yan sa 1 Samuel chapters 18 to 26. Hindi nag-iisa ang mga tao na nabibiktima. As written in the Bible, betrayals are motivated by jealousy or envy, greed, or sometimes as a form of revenge. The greatest betrayal we read in the Bible is that of Judas, di ba? In exchange for 30 pieces of silver. You know, halaga lang yan ng isang slave, alam mo ba, Alex? He betrayed Jesus with a kiss, which became a quintessential metaphor for betrayal. If you have experienced betrayal, think about the betrayal experienced by Jesus, which led to his death on the cross. Sa kabila po ng sakit na dulot ng naranasan nating betrayal, nais ng Panginoon na magpatawad tayo. Despite being unjustly condemned, betrayed, and suffered greatly, Jesus sought our Father in heaven for the forgiveness of his persecutors. Kaya kung nakaranas po kayo ng betrayal, magpatawad po kayo. Mahirap gawin. Subalit, kung isusurrender ninyo yan sa Panginoon, magkakaroon kayo ng kalakasan at kapayapaan. Isurrender nyo ang inyong buhay sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang Banal, marami pong salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. At lahat, Panginoon, ng aking naranasan at maging yung, Panginoon, naging sanhi, Panginoon, upang ako ay maging biktima ng betrayal, patawarin niyo rin. At ako, Panginoon, kumakapit na lamang sa iyo sapagkat alam ko na sa pamamagitan ninyo, Panginoon, kayo po ang aking magiging gabay upang tuluyang mahilom ang aking sugat. At Lord, inaanyayahan kita na pumasok sa aking puso. Panginoon, binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay. At mula ngayon, Panginoon, ikaw po ang maghari sa akin. Hindi na po ako ang masusunod, kundi kayo po. At handa po akong lumakad ng naayon sa iyong kalooban. Thank you for the salvation that you are giving me and the assurance, Panginoon, na kung ikaw ay aking tatanggapin sa aking puso, you will in no wise cast me out and you will be with me. Salamat po. You are now my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. When facing betrayal, let us seek God for strength, comfort, and guidance. He sees us. He feels what we are going through. Let us pray. Panginoon, you are our healer, Lord God. You are the one who makes whole what is broken, Father. At sabi sa iyong salita, you are near to the brokenhearted. So I pray, Lord, for all those who are hurting. I pray for those who feel alone. Panginoon, paramdam niyo sa kanila ang inyong presensya. Bring healing and wholeness to them emotionally, physically, Lord God, mentally. Lord, I also pray dun sa mga nagkamali, nagkasalanan, nagtraidor, those who have betrayed others, Lord. Bigyan niyo po sila ng pag-asa.
na pwede sila magbago through you, Lord God. Panginoon, I pray you will touch their lives and draw them into an intimate and healing relationship with you. In Jesus' name, amen and amen. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Dumaraan ka ba sa mga hamon? Ngayong nalalapit na mahal na araw, ating pagbulayan ang mga hamong napagtagumpayan ni Jesus para sa atin. Mababasa ito sa Reflection and Awe, Lent's Purpose Devotional Series. Donate 500 pesos to CBN Asia at matatanggap mo ang exclusive gift na ito. Hindi lang yan, makapagbibigay pag-asa at tulong ka pa sa marami nating kababayan. Kaya donate na and become a CBN Asia partner now. Puno ka ba ng galit o sakit at hindi mo alam kung paano palalayain ang sarili mo? Ako po si Gerard Pizaras at mapapanood niyo ako sa CBN Asia Holy Week Special Preso. Gagampanan ko ang tunay na buhay ni Wendell na dahil sa isang malagim na trahedya ay nalulong sa droga, nakulong at nawasak ang pamilya. Paano niya hinarap ang lahat ng ito? May pagkakataon pa bang magbago? Abangan ang kanyang kwento ngayong Holy Week sa GMA. We are back on the 700 Club Asia. Kasama natin dito sa studio si Joey Ann. Welcome to the show, Joey. And Okay welcome. po, welcome po. Hello po, good day po everyone. Opo. Okay. Bilang isang OFW, gaano kadalas o kadalang umuwi ang tatay mo? Bakit hindi mo naisipang ikwento sa kanya o sa lola mo yung sinapit mo? Si Papa po kasi noon, matagal po siya, every 2 years po siya sa ibang bansa. Tapos po, ang bakasyon niya po sa amin, 30 to 45 days lang po. So ngayong taon lang din po siya, parang nagiging yearly na po yung uwi niya. So parang wala po akong time sabihin po yun kasi parang gusto ko maging masaya na lang po siya pag nagbabakasyon. Oo nga naman, bibigyan mo pa ng problema. Pero hindi mo talaga siya Hindi. na-share, ano? So ano yung naging reaction mo nang maramdaman mo ang nangyari, yung pagbumolesta sa'yo? Daman ko po noon, nagalit po talaga ako and nalungkot kasi bakit yung tito ko? Bakit siya? Kapag nagbabalik tanaw ka sa mga nangyayari sa iyong buhay, ano yung unang sumasagi sa isipan mo at ano yung nararamdaman? Ngayon po, pag nararamdaman ko po yun, at peace na po ako. Praise God po kasi masaya na po yung puso ko every time na naaalala ko yun. Kasi nung kinatanong ko po si Lord na bakit ako, ang sagot din po kasi niya nun, anak, bakit hindi ikaw? Eh kung ikaw yung gagamitin ko para i-display yung glory ko, bakit hindi ikaw? Yun po yung naging ano sa akin po. So, paano naging madali sa iyo ang pagpapatawad sa mga nagmolesta sa iyo? Paano nila ito tinanggap? Pwede mo bang i-describe yung naramdaman mo nung yung bang the time na nakapag-release ka na ng forgiveness sa kanya kahit parang di mo pa feel? Siguro po nung una, ayoko po talaga. Siyempre po galit po ako, may ginawa po sa akin hindi maganda. So galit po ako nun. Pero po, yun nga po, nakakarinig na po kasi ako nun ng mga preachings na ayoko pong lumaki na may daladala po akong basura. Ayoko pong lumaki na parang meron akong daladalang hindi naman po maganda, hindi maayos. So gusto ko pong magpatawad kasi yung pagpapatawad po, hindi lang po yun para sa tao na maging masaya siya, kundi para po yun sa akin, na gumaan din po yung pakiramdam It's really ko. for you, Yes diba? po. Forgiveness is really to give you freedom. Yes po. Diba? Ayoko pong parang makulong yung sarili ko sa galit. Gusto ko pong makalaya sa bilangguan po. Ayun. Ayun naman. So, nabigyan ka na ng wisdom ni Lord during that time, no? Opo. Na makapag-release ng kapatawaran. Kapatawaran. Opo. Sige nga, I just wanna explore, no? Kung hindi ka nag-release, ano kaya ang magiging result? Hindi mo... Siguro po hanggang ngayon, galit po ako sa pamilya ko. Siguro po hanggang ngayon po, hindi po kami maayos. May reconnection na rin naman na po kami sa amin ngayon.
nagiging okay na po kami ng... Na. Opo, may reconnection na rin po. Pero nung una po, wala talaga. Pinatawad ko lang pero walang reconnection, walang reconciliation po. Ayun. Pero ngayon, okay. So nung naka-move on ka na sa mapait mong karanasan, the way we see, the way I feel you right now is parang talagang victorious na, no? Yung ano niya, ano naman yung panibagong hamon, 'di ba? 'Di ba nagkaroon ka ng sa kalusugan mo, 'di ba? Po, Okay, yes po. na-diagnose kang may breast cancer. Okay, ano ang impact ng masamang balitang ito sa iyo? Nung una po, kinakabahan po ko noon nung wala pa po talagang sinasabi sa akin ng doktor. Nung nahawakan ko lang po yun, nung check-up ko po, yun, parang kinakabahan na po ako noon. Pero parang sa dulo lang po, nararamdaman kong may nagko-comfort sa akin Kina-comfort din po talaga ako ni Lord na, anak, kaya mo yan, anak, kasama mo ko sa laban. So nung panahon po na yun, nung sinabi po sa akin na may cancer na po ako noon, at peace pa rin po ako. Nung sinabi po ng doktor na stage 1 breast cancer ka. Hindi ka na nagtanong ng bakit Hindi ako? na po. Praise God po, hindi na po. Wow. Parang, Okay. actually po, nagpasalamat na lang din po ako kay Lord na thank you Lord kasi ako. Okay. Yun po yung naramdaman ko po. Okay, imagine that. No, Alex, thank you so much, Joanne, for joining us in this interview. Marami pa tayong malalaman. Bukas, ikikwento sa atin ni Joey Ann kung paano niya hinarap ang hamon ng breast cancer. Abangan niyo yan. Samantala, huwag kayong aalis sapagkat makakausap natin ang mag-asawang gumanap ngayong taon sa tampok nating kwento sa Tanikala, Preso. Pare, kamusta ka? Eto, Pastor. Naghihintay ng kamatayan. Alam niyo yung galit at puot? Parang kumulo yan eh. Preso tayo ng galit at puot. Pero alam niyo, kahit nakakulong tayo sa seldang ito, may tunay na kalayaan. We are back on the 700 Club Asia, and we have with us husband and wife, Gerard Pizarras and Jan Marini Alano. Welcome to the show. Ay, thank Hello, you. Thank you. well for having us. Baka ilang beses na rin kayong gumanap sa ating Holy Week special na Tanikala. What motivates you to accept the offers to play a role? Ikaw muna, honey. Nakailang ka na ba? I think Tatlo. siguro tatlo. What motivates me? Well, itong past 2 na Tanikala, syempre ang motivation ko talaga is I'll be able to work with you at makakapagtagisan tayo na joke lang. Syempre, it's nice to work together in a project. And ang maganda din is maganda yung maganda yung messages lagi nung ginagawa natin. So I like that. To be part of To be something part like of that. something like that. Sa akin naman, it's because yung driven ako sa development ng story. So parang Christian kami and we wanted to be an inspiration also do sa mga characters na pinaportray namin. Tapos parang malapit sa puso namin yung journey nung person na we are portraying. Okay. Kaya feel namin at gustong-gusto namin yung magtrabaho dito sa CBN. Oo, at saka yung yung creative freedom mas mas free. Okay. So how would you differentiate your character here in this one from those you have done before? Oh, because being in the industry for 3 decades, more than 3 decades, I've done so many roles. Actually, I think I can also speak for Gerard because he's a very good actor. Ako, I always say I'm an accidental actress kasi diba, singer and host ako talaga. But natuto na rin akong umarte. So, siguro the main difference would be yung na-mention mo na kanina na we know that we are not only inspiring people through the characters that we portray sa Tanikala, but we know na God is glorified more than anything. Kasi stories of transformation, yun yung, syempre, sa dami na po ng materials na napapanood natin, hindi naman lahat
although maganda acting piece yung karamihan, we're very blessed to have been portraying a lot of roles na talagang, kumbaga, acting piece yung talagang masasabi na, uy, marunong ka umarte. Pero hindi po lahat ay merong mauuwi ka na parang satisfied ka because you know that it is for a greater purpose. Yun. How about you, Gerard? Describe. In connection to yung sinabi niya na nakaka-relate kami doon sa character ng pinuportray namin dito. Isa pang deeper side of that is na napapakita namin may redemptive actions or nakukuha yung characters dito na pinoportray namin. So, ang sarap nun na ipakita sa viewers na, nanggaling ako dito, loko-loko ko, pero nagbago ko. Hindi katulad sa iba yun. Hindi usually nangyayari. Hindi ganun yung ending. Okay. Tama. Bilang gumaganap na kinakasama ni Gerard sa pelikula, paano mo i-describe yung mga hamong hinarap mo doon? Yan. Yung character kasi na pinortray ko, I think she was pretending na matibay siya on the outside. Pero actually broken na broken siya kasi, di ba, parang sa lahat naman po ng relasyon, lalo na kung may mga anak, yung pillar of strength mo usually talaga yung lalaki. And then, yung character pa niya, yun pa yung bumasag doon sa pangarap, yun sa pangarap ng character ko ni Jorilyn na magkaroon ng maayos na pamilya at magkaroon ng matibay na na parang sasandalan. So nag-crumble 'yon sabay-sabay. So doon sa pag-crumble nung kanyang buhay, mas na-crumble yata yung buhay ni Jorilyn. I would say doon sa mga eksenang ginawa ko kasi talagang she was full of pain and nakikita yung yung effect ng kasalanan. Yun. Talagang hindi siya madaling gawin kasi first take ko ang bigat agad ng eksena. Pero sabi ko nga, wala namang madali pagdating sa acting. Pero ang maganda lang kasi dito, real life story. So I think meron kang pinagkukuhanan, yung totoong hugot from the actual person herself. So, kay Gerard naman, ang pagiging bilanggo, hindi lamang nangangahulugan na we are behind bars, pwede rin tayong maging bilanggo sa anumang bagay, lalo na kapag nalayo tayo sa ating Panginoon, andyan yung mga masasamang bisyo, mga pangarap na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kayong mag-asawa, minsan ba sa inyong buhay ay naranasan nyo ito in real life? Ako po ngayon, till now, bilanggo po ako ng pag-ibig kay John. Akala ko naman. At least kalooban naman. Diba? Tatanungin ko yung hirit na yan. Kung ikaw bilanggo ka ng pag-ibig, ako parang papuntang alipin ng pag-ibig. Joke lang. Kami po ay married couple, so dapat lang talaga in love kami sa isa't isa. Pero, hindi. Nung kabataan po namin, marami po kaming pinasukang preso rin. Kami po ay naging bilanggo. Ako, personally. Bisyo na kadalasan usong-uso nung 90s. Inom, mga ganyang klaseng pag gumigimik, bilanggo ka sa gimmick na marami. I was about to say actually na personally ako naging bilanggo ako ng yung desire to belong. So, gusto ko talaga yung parang napapalibutan ako ng mga tao na ina-affirm ako. That's why you would go out with so-called friends. So, naging alipin ako ng nightlife because of that reason. Tapos siguro, isa pa, naging alipin din ng yung desire to be successful. So, at a young age kasi may mga karera po kami. I was 14 when I got in showbiz. Tapos si Gerard, very young din. 19, 20? So parang nandun ka rin minsan na parang yung kagustuhan mo na to be like everyone else, madali lang ma-achieve yung ganyan. Pero may kapalit ngayon nga, magiging bilanggo ka sa desire na yon. So I think malaking
lesson na natutunan din namin. Buti na lang may freedom kay Lord, no? Oo. So ako natutuwa ako na makita sila na talagang, alam mo yon yung nasa industriya sila, pero they took time out para dito sa ating show, Tanikala. Kasi ibig sabihin, pinapahalaga nila na more than the acting, no? Yung alam nila they are fulfilling God's purpose, much bigger than them. So I would like to ask you to invite viewers to watch this very special Tanikala, no? Yung preso. Sige, imbitahin mo sila. Manonood. Ako muna kasi Gerard needs to be the last one to promote kasi syempre talagang guys, una-una nagpapasalamat po kami sa CBN Asia for giving this opportunity again sa amin pong mag-asawa to be able to share our talents po. At hindi lamang po yan, kundi maikwento po ang kwento ng buhay ng totoong tao na iniaangat po ang Panginoon sa buhay nila. So, thank you so much for this chance. And ako po, iniimbitahan ko po kayo na panoorin po Gerard Pizarras. Ito ako na po nagpauso nito. Gerard Pizarras, Good Friday on GMA. Sa preso. Kung kayo po ay naging follower namin or ni Gerard as an actor, dito po makikita nyo po, I think this is one, if not the best, of his performances. Talagang pinaghusayan, pinaghirapan. Grabe po ang pag-prepare niya for this character. So sana po mapanood po ninyo yan sa Good Friday. 5:30 p.m. Yes, 5:30. On Good Friday. Sa sa akin naman po, gusto ko lang po ikwento sa inyo na nahirapan po ako sa pag-prepare nito. Na a week before, sa pagbabasa ko po nung aking character study doon sa script, sinabi ko na kay Honey na, Honey, bibitawan ko muna to kasi sobrang ramdam na ramdam ko yung journey nung character na to, na nadi-disturb ako. So, ang kwento kasi niya is a person na naka-receive ng trauma, tapos nagbago yung buhay, naging masama at nabilanggo, tapos nakalaya. I'm pretty sure marami po makaka-relate dito. Hindi man kayo bilanggo sa isang preso, pero bilanggo kayo, let's say, sa social media o sa hobby na nag-aalis po sa inyo sa presensya ng Panginoon Diyos. Mas pipiliin nyo yung hobby na yun over Sunday church. Malaki pong tulong ito. Makita nyo yung kwento na to kung paano nakakasira po ang isang bagay sa isang buhay na ginawa ng Panginoon Diyos. Inaanyayahan po kayo namin na manood po kayo dito sa Good Friday. Abangan po nyo itong preso sa GMA 5:30 po. 30 p.m. Thank you so much. Thank you so much for guesting in our show. Ako salamat po. Maraming salamat. In this fallen world we live in, betrayal is inevitable. Even Jesus, during his time on earth, was betrayed. Yet he taught his disciples to love even their enemies and pray for those who persecute them. Bilang mananampalataya kay Kristo, iyan din po ang nais niyang gawin natin. Ang sabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama sa langit. Likewise, Jesus has a warning against those who betray others. He says, betrayals are inevitable, but great devastation will come to the one guilty of betraying others or becoming stumbling blocks. It would be better for him to have a heavy boulder tied around his neck and be hurled into the deepest sea than to face punishment of betraying one of my dear ones. Masyadong mabigat pala yung parusa, no? So, naliwanagan po tayo. Kaya, thank you all for watching. We hope you have been inspired by the testimony of Joey Ann, who despite her traumatic experience, she chose to forgive as commanded by God. Thank you to all our faithful partners and supporters who helped make the production and airing of this program possible. If you want to be part of this mighty work of God, scan the QR code on your TV screen or computer monitor. God bless you more and more. See you next time.
Ngayong Martes, Kahapon napanood natin kung paano hinarap ni Joey ang matinding bagyong dumating sa kanyang buhay. namatayan ang ina at minolesta siya ng 2 beses. Bakit parang walang taong magpoprotekta sa akin? At ngayon, meron pa siyang breast cancer. Kailan huhupa ang bagyo ng kanyang buhay? Patuloy nating subaybayan ang kwento ni Joey Ann Fajardo dito lang sa The 700 Club Asia. Ngayong Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.